Kasalanan ba ang depression? Hi, it's me, Victoria. Ang pag-usapan po natin ngayon, ang katanungang, kasalanan ba ang depression? Is depression a sin? Sagutin po natin yan. Minsan po may mga tao sa paligid natin na lack of knowledge about depression, na sa kanila sobrang laya nilang sabihin kung ano yung nasa loob nila. Kung ikaw ay dumadanas ng depression at sasabihan ka ng kulang ka lang sa pananampalataya, oh, baka may kasalanan ka kaya mo dinadanas yan, kasi kung wala, hindi mo yan problema. Ganun po yung pananaw ko dati. Ganun po yung sinasabi ko sa mga taong nagsasabi sa akin na nade-depress sila, na hindi nila kailangan ng tulong ng ibang professional, hindi nila kailangan ng maggamutan, kasi yung pananampalataya mo sa Panginoon, ang Diyos ay kaya magpagaling. At wala pong doubt yun. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Ang Diyos po natin ay manggagamot ng mga manggagamot. Kayang-kayang gawin ng ating Panginoon yun. Pero ang Lord po ang nagbigay ng wisdom sa mga doktor, sa mga dalubhasa. So, posible po na ang Diyos ay magpagaling agad-agad, pero posible po na kailanganin natin ng tulong ng mga professional. Nakakalungkot na kung ikaw ay depressed at ganito po yung maririnig mo na kulang ka sa dasal, kulang ka sa faith mo sa Panginoon, may kasalanan ka. Ang depressed po kasi nararamdaman nila yung meron silang guilt feelings. Pero pag ito po ang narinig nila, lalo po silang magigilty. Lalo po nilang mararamdaman yun. Pero ang tanong ay, tama ba sila? Kasalanan nga ba ang madepress? O picture ng mga kasalanan natin, kaya natin to nararanasan? Ang sagot po ay hindi. Hindi po kasalanan ang madepress ka. So ang depression po ay hindi kasalanan. Pero kung paano ka mag-respond sa depression, yun po yung nagde-determine kung nagkakasala ka. Bible contains verses na nagpapakita ng love and grace ng ating Panginoon sa mga taong nakakaranas ng mental health struggles. Sabi po sa John 14:1, "Let not your hearts be troubled." Sabihin, may mga pusong nagugulimihanan, may mga pusong takot, may mga pusong basag, may mga pusong nahihirapan. Pwedeng maranasan ng lahat. Pero ang sinasabi ng Lord, huwag mong hayaang magstay ka dyan. Huwag nating hayaang magstay tayo sa ganitong pakiramdam. Doon po tayo nagkakasala. Kasi parang sinasabi natin sa Lord na mas mahalaga tong nararamdaman ko kaysa sa magagawa mo. So, yun po yung kasalanan. Sabi din po sa 1 Peter 5:7, "Casting all your anxiety on Him because He cares for you." Ang nakakalungkot, paano kung nagkaroon ka ng anxiety, nagkaroon ka ng depression dahil sa mga taong mahal mo, mga taong nasa paligid mo, mga taong sa kanila mo binubuhos lahat ng oras mo, lahat ng lakas mo. Pero sila yung naging dahilan kung bakit mo to nararamdaman. Pero ang maganda dito sa salita ng Panginoon, sabi niya, ibigay natin sa Kanya ang lahat ng anxiety natin, lahat ng takot natin, lahat ng pangamba natin. Kasi He cares for us. Mental health is not a sign of weakness or failure. Hindi po ito kahinaan. Ito po ay may mga factor kung bakit nararanasan. Naipost ko po yung signs and symptoms ng depression. Kung meron po kayong time, pwede nyo po itong panoorin. Ilan lang po yun ha, marami pa pong cause. Yan, maidagdag ko, naglagas yung buhok ko, nanginginig yung kamay ko. Hanggang ngayon po nanginginig yan, may mga pagkakataon. Pero nilalabanan natin yan. Alright, ang mental health po ay complex issue. Napakarami pong dahilan, napakaraming factor na nagko-contribute kung bakit tayo nagkakaroon ng mental health struggles. Pwede po itong long-term na gamutan or pwede po itong panandalian lamang. Depende po sa level ng depression na dinadanas natin. Yun nga po yung mga ilan sa factor ay yung hormone levels natin. Pwede po yung mga stressful life events, mga bagay na nagiging dahilan para po tayo mangamba,
Yan, sa school, sa trabaho, sa pamilya, sa kapitbahay, sa paligid. Mga bagay na hindi mo naman kasalanan, pero dahil sa iba, nangyari yon. Ilan lang po yan. Serious health problems. Ikaw, may sakit ka, or yung mahal mo sa buhay na wala kang magawa. 'Di ba, kahit may pera ka, hindi mo mapahaba yung buhay nila, or wala kang kayang gawin. At sobrang nakakaapekto po yun. Naiintindihan ko po kayo. Pain. Kung ikaw ay nasaktan, iniwanan ka ng asawa mo, ng kaibigan mo, ng mga taong inaasahan mo, isa po yan sa cause kung bakit ka nagkakaroon ng depression. And alam niyo po, nakita ko na napaka-powerful talaga ng pananampalataya sa Panginoon. Nung ako po ay nagpunta sa psychiatrist, sabi po niya doon na ang pinagkaiba ko sa mga nakakausap niya, yung paniniwala ko, yung pagiging optimistic ko, na naniniwala ako na lahat ng bagay may solusyon, na ito ay may purpose si Lord sa buhay ko. Kaya laban lang, kahit dinanas ko lahat yung mga signs and symptoms na yon, yung pananampalataya ko sa Panginoon ang tumulong sa akin. Pati po yung doktor na tulungan po ako, kasi may mga advice po siya na ginawa ko na nakatulong po talaga sa akin. Nung one time, nung isang araw, makalawa, nagpunta po ako sa may Mandaluyong, doon po sa dating mental hospital. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Meron ako nakitang dalawang babae, nag-uusap sila. Parang matagal na sila nagkakilala, tapos nakita sila doon, nagkakamustahan sila. Uy, magaling ka na. Ganyan yung isa. Tapos yung isa naman sabi naman, uy, magpagaling ka ha. Yung isa walang kasama, yung isa meron siyang dalawang kasama. Na hawak-hawak siya, tapos merong mga gamot na bit-bit yung kasama niya. Tapos pagkaalis noon, tinanong ko yung isang babae na kausap. Ang tanong ko sa kanya, anong nangyari sa kanya? Ang sabi, yun daw, babae na yun ay iniwan ng asawa, nagkaroon daw ng nervous breakdown, laging takot, laging nag-aalala, nanginginig, nawawala sa sarili. Sabi ko, Lord, kung siguro ako, kung wala akong Diyos sa buhay ko, baka ganun din yung dinanas ko. Alam niyo po, pag ang hope na ang nawala sa tao, doon na natin makikita yung mga tumutungtong sa tulay, yung mga winawakasan yung buhay, kasi hopeless na sila eh. Kasi kahit ang Diyos na nagbibigay ng buhay, ang Diyos na may kayang gumawa ng mga himala at ng matitinding bagay, hindi na nila pinaniniwalaan, kine-question na nila, ayaw na nilang umasa, wala, tapos na talaga. Pero kaibigan, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, gusto kitang i-cheer up. Pinagdaanan ko din yan. Alam ko yung nararamdaman mo. Naiintindihan kita. Pero mas naiintindihan ka ng Diyos na lumikha sa'yo. Lapit ka sa Kanya. Iiyak mo sa Kanya lahat. Pakinggan mo yung mga gusto niyang sabihin sa'yo. Basa ka ng Bible. Mag-pray ka. Kung kailangan mo ng mga tao na masasabihan mo ng nasa loob mo, pagkakatiwalaan mo, go. Kung nararamdaman mo na kailangan mong mag-ask ng help ng professional, go. Kung ano yung makakatulong sa'yo. Hindi hinto ang buhay mo sa pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ang pagkakamali mo, ang kahinaan mo, ang pagkalubog mo sa problema, sa utang, sa lahat ng bagay, hindi iyan ang magpapahinto ng purpose ng Lord sa buhay mo. Sabi sa kanyang salita sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ang Diyos ang nangako sa iyo, at pag Siya ang nangako, lahat yon ginagawa Niya. Anong kailangan? Lapit tayo sa Kanya. Magpakumbaba tayo. Kung tayo may mga nagawang kasalanan, ihingi natin ng tawad sa Panginoon yon. Sobrang gustong-gusto ng Diyos yung mga ganong bagay na nagpapakumbaba tayo sa Kanya. Maraming salamat sa iyo, kaibigan, sa iyong pagbibigay ng oras, sa iyong pakikinig. I am Blessed Victoria. I am forever blessed, and so are you. Bye!